panganganak ay isa sa pinakamahirap ngunit pinakamamanghang karanasan na pinagdaraanan ng mga kababaihan. Hindi lamang ito isang pisikal na proseso, kundi isang yugto ng buhay na nagbibigay ng malalim na kahulugan sa kanilang pagiging ina. Mahalaga ito hindi lang sa aspeto ng katawan, kundi pati na rin sa emosyonal at psikolohikal na kalagayan ng isang babae. Para sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa childbirth, ang mga karanasan, hamon at tagumpay na kaakibat nito. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang ilang kababaihan na nagbahagi ng kanilang kwento at pananaw tungkol sa kanilang karanasan sa panganganak. Ang panganganak ay makikita sa iba't ibang perspektibo, ngunit iisa ang sigurado, malaki ang epekto nito sa buhay ng bawat ina. Ayon sa aming mga nakausap, ang kanilang mga karanasan sa panganganak ay nag-iiba-iba, depende sa kanilang sitwasyon at kalagayan sa buhay. Dahil dito, nabuo ang kanilang pananaw at pag-unawa sa kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng panganganak. Mula sa mga ibinahaging karanasan ng mga ina, aming sinuri ang mga aspeto na may pinakamalaking epekto sa kanilang panganganak. Ang una namin tinalakay ay ang pisikal at emosyonal na karanasan sa panahon ng labor at ang panganganak, lalo na kung may kakulangan sa suporta. Madali naman akong manganak, kaya lang sa paglili, doon ako nahihirapan. Kasi pag nag-labor ako, matagal na yung 4 na oras. Pagdating ng 4 na oras na yun, at iniri ko na, lalabas na. 3 iriyan lang. Yung mister ko, yun, natulungan niya ako, hinihilot niya para maibalik yung balakang ko. Mahirap din talaga kasi mag-buntis. Sobrang sakit, sobrang hirap. Kasi ako naranasan ko din mag-labor, tapos nauwi sa pagiging cesarean kasi nga gusto niyo yung anak ko. Sobrang sakit. Hindi mo din makaliwanag talaga yung mararamdaman niya. Una, sa aking panganay, siyempre nanganganay ka, hindi mo alam ang manganganak pala ay gano'ng kasakit, gano'ng katindi, ang hirap. Pero nung sumakit ang tiyan ko, at ako'y talagang alam kong lalabas na, nagpadala na ako sa ospital. Kaya doon ko nalaman na napakasakit pala ang mga anak. E di bago ako dinala ako sa ospital, ang ginawa sa akin ng mga doktor, pinaglakad muna ako sa pasilyo para madali daw lumabas yung bata. Ang lalabas na, pinasok na ako sa delivery room. Pakatindi pala talaga nung ilalabas na. Pati doktor tumulong na, i-push yung bata. Dahil bukod sa iri mo, talagang tutulungan ka talaga ng doktor at midwife na ilabas yung bata. Naman sa pangalawa, nung kabuanan ko na, kailangan kong, kasi na-experience ko na doon sa una kong panganganak, sinabi sa akin ng mga lola ko at nanay ko na kailangan pagbuntis ay maglalakad-lakad pagkabuanan na para daw madaling mailabas yung bata. Kaya doon sa pangalawa, ang ginawa ko, ganun din ang ginawa ko, naglakad ako nung mga kabuanan ko na, naglakad-lakad na ako. May 8 months pa lang naglalakad na ako. Para ako pagdating ng kabuanan at sumakit ang tiyan ko, madali. Sa awa ng Diyos, nung humilaban tiyan ko dun sa pangalawa kong anak, madali ko na iyan ako aking pangalawang anak. Hindi na ako nakadala sa ospital, sa bahay lang. Sa pangatlo, ganun din. Naglalakad, kumakain ako ng masusustansyang pagkain, nag-exercise ako para madali ako maanak. Kaya nung kabuanan ko, nailabas ko ng maluwalhati ang aking baby sa pangatlong anak. Nagli-labor ako ng almost 2 days. As in, sobrang hirap na napakasakit. Tapos habang nanganganak ako ng normal ay napakasakit. As in, sobra-sobra. Mahirap pag walang family support. Tapos mga komplikasyon sa pagbubuntis. Nakatulong naman kasi during time na yon, andoon naman siya yung tatay ng anak ko. Andoon naman. Sinuportahan ako na alam na paglabas ng ospital, yung bills, yung okay naman. Kaya kailangan talaga ready at may nakasuporta. Mahirap talaga kapag walang nakaalalay sa'yo. Na magulang, na kapatid o asawa. Kahit alin man sa kanila, kailangan nandoon na tutulong sa'yo para sa panganganak. Dahil sa tao sa paligid ko, makakasama ko araw-araw, yung laging may kausap, para hindi ko maisip na yung mahirap yung pagbubuntis. Sino-sino po yung specific Pamilya ko. Mahirap. Mahirap ako manganak. Paano niyo po nasabi na mahirap po? Sa pag-labor, yun ang mahirap. Normal naman ako. Normal. Kaso talagang doon sa pag-labor. Pag ako nanganganak, katulad doon sa panganay ko, may kasama lang ako. Lang sa center. Asawa niyo? Wala. Nasa work. Yung pamilya? Lang, kapitbahay. Doon, 2 lang kami. Siyempre, hindi naman pare-parehan sa pag-labor. Hindi pare-parehan. Kaso, ang pray lang
na makaraos sa panganganak. Si Lord na nakakaalam. Pag labor, mahirap. Kasi masakit. Yun ang mahirap. Pero pag nakapanganak ka na, okay na. Talagang pag normal talaga mahirap. Hindi katulad ng cesarean. Binibiyak na. Okay na. Ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa kung paano maghanda para sa panganganak ay umahantong sa mga komplikasyon at hindi maipaliwanag ng sakit. Ngunit ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at emosyonal na suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay nagiging mas madali at kapag sinamahan ng suporta at patnubay ng mga profesional sa larangan ng medisina, nababawasan nito ang sakit na maaaring maranasan ng mga buntis. Kasama rito ang pagbuo ng pagkakakilanlan bilang isang ina, pati na rin ang mas malalim na koneksyon sa mga mahal sa buhay dahil sa magagandang karanasan matapos manganak. Pero sa kabilang banda, kapag naging mahirap o negatibo ang karanasan, maaari itong humantong sa postpartum depression o PTSD sa ilang kababaihan. Ngunit, hindi lahat ng karanasan sa pagbubuntis ay maituturing na madali. Para sa ilan, may mga karagdagang pagsubok na kailangang harapin, ang paglaban sa mga kondisyong medikal habang nagdadala ng buhay sa kanilang sinapupunan. Ang pagdanas ng pagbubuntis habang nilalabanan ang isang kondisyong medikal ay lubang nakaapekto sa kabuuang kalagayan ng kalusugan at naging ang karanasan ng isang ina sa kanyang panganganak. Kung ikaw ay papipiliin, ano ang iyong mga naging karanasan sa panganganak? Ito ba ay naging madali o mahirap? Naging mahirap. Siguro isa sa naging sanhi yung meron akong mayoma nakasabay ng paglaki ng anak ko sa tiyan. Kaya naging sanhi din ng pag-premature na aking baby. Naging mahirap dahil sa kondisyon ko sa kalusugan. Dahil meron akong hika, hindi ako pwedeng umiri ng umiri. Pagka umiri ako ng umiri, maapektuhan pati yung aking paghinga, tsaka yung aking puso. Meron din akong sakit sa puso. Kaya kailangan i-painless ang bawat panganganak ko. Ano po ba yung anak niyo? Parehas po bang breastfeeding? Ay, hindi ako nang paano. Wala kasi kung gatas. Walang lumalabas. Ang mga komplikasyon sa kalusugan gaya ng pagkakaroon ng mayoma, hika at problema sa puso ay nagpapalala sa pisikal at emosyonal na hamon sa pagbubuntis na nangangailangan nito ng espesyal na alagang pang-medikal at mainam na suportang emosyonal. Sa mga ganitong uri ng pagkakataon, ang pagkakaroon ng kumpleto at nabisang sistema ng suporta ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa isang ina na makayanan ang dalang stress, kahinaan na dulot ng kanyang kondisyon. Kung walang sapat na suportang mula sa pamilya at sa paligid nito, ang mga hamong ito ay maaaring makaapekto ng lubos sa buong karanasan sa pagbubuntis at panganganak ng isang ina. Bukod sa mga medikal na kondisyon, karaniwan ding naranasan ng mga buntis ang iba't ibang pisikal na pagbabago. Mula sa kakaibang cravings hanggang sa mga morning sickness at mood swings, ito ang ilan sa mga unang pagsubok ng kanilang pagbubuntis. Ang di komportabling pisikal at pagbabago sa mga hormonal ay nangyayari sa unang yugto ng pagbubuntis. Ito ay kapag ang mga ina ay madalas na makaranas ng pag-ayaw sa pagkain, pagiging sensitibo sa mga amoy, madalas na pagbabago sa inuugali, at maging ang morning sickness na tinatawag. Sa mga aring tumagal na ilang buwan, narito ang ilan sa mga ina naming nakausap kung saan ibinahagi nila ang kanilang naging karanasan sa panahong ito. Habang ay ako nagbubuntis, 2 buwan, mahirap kasi sa paglilihi. Maselan talaga siya, halos nagsusukakot, hindi mo alam yung mood mo, talagang mood swing siya malala. Una sa paglilihi, masyado siyang mahirap. Kasi may ibang naglilihi na madali. Ako, nasa mga mahihirap. Naranasan ko yung mga morning sickness, yung mga ayaw kong amoy. Hanggang sa mga anak yun, may mga pagkain na ayaw. Ang mga sintomas na ito ay maaaring maging sanhi ng madaling mapagod, pagkamayamutin, at pagkawala ng ganang kumain, dahilan ng pagiging maselan ang pagbubuntis. Habang tumatanda ang isang babae, mas nagiging sensitibo at maselan ang pagbubuntis. Sa aming pananaliksik, natuklasan naming may mga komplikasyong nauugnay sa edad at kalusugan ng isang ina, na lubos na nakaapekto sa kabuuang proseso ng panganganak. Naging mahirap kasi, yung may edad na ako nung nanganak ko. Nung pinanganak ko yung first baby ko. 33 years old na ako noon. So, parang may risk na nandun na sa time na mahirap mga anak. Tapos nga nung nag-deliver na ako, naging forceps yung delivering na ginawa sa akin kasi nag-high blood ako. Yung parang pre-eclampsia. Sinasabi ng kanyang pahayag na maaaring maging mas komplikado ang karanasan ng pagbubuntis at panganganak para sa mga babaeng may edad na at mayroong malulubhang karamdaman.
mas mataas ang posibilidad na makaranas sila ng mga komplikasyon sa pagbubuntis tulad ng alta presyon at preeclampsia. Ito ang mga kondisyong maaaring humantong sa mga mas mahirap na paraan ng panganganak gaya ng forceps delivery. Bukod dito, binibigyang diin ng kanyang pahayag ang kahalagahan ng regular na prenatal check-up upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng ina at sanggol habang nagbubuntis. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbisita sa doktor at pagbibigay ng atensyon medikal, mas nagkakaroon ng malinaw na pag-unawa sa kalagayan at pangangailangan ng bawat ina. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang komplikasyon at matiyak ang pinakaligtas na proseso ng pagbubuntis. Hindi lahat ng pagbubuntis ay napaghahandaan, pero sa ilan, dumating ito ng hindi inaasahan, kasabay ng pangamba, pagkalito at mga hamong kaakibat ng maagang pagbubuntis. Dito rin tinalakay ang karanasan ng mga inang naharap sa ganitong sitwasyon. First time ko, nung first 3 months, doon ko palang nalaman na buntis ako. So, hindi ko agad na-take yung mga vitamins, hindi ako nakain ng mga prutas tsaka gulay, ganun. Binibigyang diin ng pahayag na ito ang kakulangan ng kaalaman at paghahanda ng ilang ina sa kanilang pagbubuntis. Dahil huli nang nalaman ng ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, hindi agad na ibigay sa kanya ang mga kinakailangang bitamina at nutrisyon sa unang yugto ng kanyang pagdadalang tao. Mahalagang bigyang pansin ang kahalagahan ng prenatal care upang masiguro na nakakakuha ang mga ina ng sapat na nutrisyon at pangangalagang medikal. Sa ganitong paraan, mas nagiging ligtas at matagumpay ang kanilang pagbubuntis. Sa tulong ng wastong edukasyon at maagang kamalayan tungkol sa pagbubuntis, mababawasan ang mga komplikasyon at mapapabuti ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol. Ang pagbuo ng magandang karanasan sa childbirth ay nangangailangan ng tamang kaalaman, emosyonal na suporta, community involvement, pati na rin ang access sa maayos na healthcare. Madadanas ng isang ina ang ligtas at positibong karanasan sa panganganak kung bibigyan natin sila ng kaalaman, pamilyang sumusuporta sa kanila, maayos na kapaligiran at maayos na medical at professional care. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng programang nangangalaga sa kalusugan ng mga buntis, pati na rin sa pinagsamang pagtuturo ng mga bagay tungkol sa panganganak at prenatal services na maabot naman natin sa tulong ng mga barangay health centers, hospitals, pagbubuti ng mga healthcare facilities and workers, mobile health services, pati na rin sa mga liblib na lugar, community-based maternal groups, at pakikipagtulungan sa gobyerno, institusyong pangkalusugan at iba pang organisasyon sa komunidad para ma-utilize ang mga digital health tools. Naipakita sa resulta ng aming pag-aaral na ang karanasan ng isang babae sa panganganak ay nahati sa dalawa, ang negatibo at positibong karanasan. Ang tamang edukasyon, kalidad ng pangangalaga at suporta ng pamilya ay nagdudulot na ligtas ng panganganak at positibong karanasan. Gayunpaman, ang mababang uri ng pasilidad, kawalan ng suporta at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan ay maaaring magsanhi ng komplikasyon at pagkabalisa na nagdudulot sa negatibong karanasan. Makikita sa resulta ng aming pag-aaral na ang panganganak ay hindi lamang pisikal na karanasan, kundi isang masalimuot na proseso na nakaaapekto sa kabuuang kalagayan ng isang babae. Sa konklusyon ng pag-aaral ay pinapakita na ang ilang dahilan tulad ng kakulangan sa kaalaman, upang maihanda ang sarili o ang mga likas na salik na may kaugnay sa personal medical condition ng isang ina ay kalimitang nagdudulot ng hindi kanais-nais na karanasan sa panganganak. May mga karaniwang problema na nararanasan ang maraming ina dulot ng pagbabago ng hormones, gayon din ang mga komplikasyon tulad ng chronic health problems na maaaring magkakaiba batay sa kani-kanilang karanasan at kalagayan. Bukod pa rito, ang mga babae bilang isang ina ay nakararanas ng matinding sakit sa panganganak na maaaring lumala at naging isang traumatikong karanasan kung wala silang sapat na suporta mula sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang mga medical at external factors na kailangan matugunan ay nagiging sanhi ng negatibong karanasan ng isang babae sa panganganak. Sa paglalakbay ng isang babae tungo sa pagiging ina, hindi may kakailangang bigat ng mga pagsubok ng kanyang pinagdaraanan mula sa unang pintig ng buhay sa kanyang sinapupunan hanggang sa huling sandali ng panganganak. Sa aming pag-aaral, natuklasan namin na ang suporta mula sa pamilya, komunidad at mga profesional ay may malaking bagay sa pagbibigay lakas sa mga ina.
Sa kanilang mga kwento, makikita na ang bawat sakit, bawat luha, at bawat paghinga ay may kapalit ng ngiti, yakap, at buhay. Sapagkat sa bawat pagdating ng isang sanggol, ay muling isinisilang ang isang ina. Mas matatag, mas matapang, at mas buo. Suporta na nakuha niyo para makayanan po yung Siyempre, una yung nanay ko. Naiyak na. Yung nanay ko ang katulog ko hanggang manganak. Hanggang inalagaan niya ako sa panganganak ko. Kaya naging emotional ako kasi naalala ko yung nanay ko. Siya yung nag-alaga sa akin. Kaya nagang nanay ko talaga. Yun ang naging ano ko. Evergreen, he controls me. Was there something wrong with my body?